words na minsan we don't mean yung mga sabi nga may mga words tayo minsan na nagagamit na yung meaning natin iba sa gusto natin ipakahulugan. Pero matatalino tayo, di ba? Matatalino kayo ano yung gustong sabihin ng ating kapatid, no? Yung talagang waited for the Lord. Actually, ang i-share ko sa inyo is about fellowship, but God really touched my heart that this is the word that I wanted to share. Ang saya-saya ng lahat. Yes. Parang very blooming. Kami as mula sa bahay, yun ang sabi nga, yung pasasalamat sa Lord, hindi lamang yung kapag ikaw ay masaya, kapag ikaw ay may mga blessing. Kami, alam ko, wala kaming tigil ng tuksuhan, mga nakarent kami. Kami tatlo, tapos pumili kami ng manok kanina, tapos may balak pa kami pumunta sa Senko, kaya lang nga, namin we have to come directly here. Tapos, alam niyo yun, kapag yung, if there is the Spirit of the Lord, there is liberty. Welcome po, welcome. Ano kapag yung nararamdaman talaga yung bawat isa, yung pagmamahal ng Diyos, hindi po pwedeng hindi lumabas sa akin yun. Amen? So, ang i-share ko po dito is yung heaven and hell are very real. Sa buhay natin, masyadong napaka-common yung narinig natin yung God will bless us, masaya tayo sa mga pagpapala ng Lord. But it's true. Lahat ng ito na sinasabi ng Bible is totoo. Pero we are in the situation now na, alam mo, we have to face the truth na God is coming soon. Sabi nga ng iba, bakit hanggang ngayon hindi pa dumarating? Alam mo, isa lang sagot doon. Kasi hinihintay pa ng Diyos na tumanggap ka sa Kanya at magpapala. Alam nyo, lahat tayo may mga katanungan. No? Minsan may mga setbacks, may mga dumarating sa buhay natin na paulit-ulit. Sabi ko nga, this is not the end of the world. Kapag yung may mga nangyayari sa buhay po natin, yung parang isipin lang natin ang buhay ng Diyos. Ibinigay niya sa atin. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos para bumaba siya at maabot natin. How much more yung mga bagay na yung character defect natin, yung mga pagkakamali natin, yung wala tayong trabaho, yung magulo yung pamilya natin, yung relationship natin. Alam nyo, it will come to the point na darating at darating sa ganung pagkakataon ng buhay. Amen. You cannot perfect. Kahit si Jesus Christ, He did everything good. You cannot point your finger to Him na may ginawa siyang kapalpakan. You cannot point your finger to Him na may ginawa siyang kalokohan ng mga kasalanan. But it's not everybody except Him. Mapaprostrate lang tayo kung gagawin natin lahat ng bagay para tingnan tayo na ay, nakakaya itong nangyari sa pamilya ko. Kung meron man nakakaya nangyari sa pamilya na about sa lahat tayo may kahihiyan. Would you believe that? Yes. Hindi man ikaw yon, hindi man ako yon. May pamilya tayo. May magiging pamilya tayo. May mga kamag-anak tayo. It's family. Yes. Kaya hindi tayo siguro dapat tumingin doon sa mga bagay na anong nagawa ng pamilyang to, anong nagawa ng kasalanan, anong pagiging malapit na sa Diyos. Ito lagi nasa simbahan, ako wala ako sa simbahan. Hindi po usapan yon. Ang usapan niyo kung ano naman ang puso natin, kapatid. Amen. Sabi nga, no one can pinpoint a finger on you na magsabi na mas ikaw, mas makasalanan ka, walang pwedeng nag-judge sa atin. Hindi po ba? Kaya alam niyo kung sabi nga, may mga pagkakataong we feel depressed, malungkot tayo, pero we will not going to stay with that point ng buhay po natin. Just go on to your life, na lahat tayo, isipin lang natin na, kung ako may problema ng ganito, kung ako nakakaranas akong ganito, may masigit na nakakaranas nito. And one day, gagamitin ng Diyos yan, kapatid. Hindi po ba? Hindi tayo dapat magturoan kung sino yung marumi, kung sino yung malinis, kung sino yung nakamali, kung sino hindi. Hindi po ba? Ngayon nakatayo tayo, bukas din natin alam kung hindi. Pero ang mahalaga doon, ano nyo, this is just ano lang po to, entrance lang po, fasten your seatbelt. Alam nyo, gusto ko lang kasing elaborate yung katulad ng kinanta natin kanina, sabi nga, the darling of heaven, crucified. Tapos, ang sarap niyong pakinggan, parang, thank you for this love, Lord. Salamat sa isang pagmamahal na alam kong we can love because of God. Naramdaman natin yung pagmamahal kasi nandiyan ang Diyos. Kapatid, kaya ka nandito, it's not an accident that you are here. It's not an accident. This is appointed time that God appointed na magsama-sama tayo ngayon dito. Amen. Espiritu. Hindi appointed, hindi aksidente ang mga nangyari sa buhay mo na nasaktan ka, na nireject ka, na sinaktan ka ng ibang tao. Hindi aksidente yun, pagkakamaling yun. God allowed those things
Kung hindi niya inalaw yun, hindi mangyayari yun. Kaya do not look back on your past too long. Kasi hindi ka makakabante. Hindi po ba? Pero ang mahalaga ngayon kung ano yung nilalakaran mo ngayon, kapatid, mag-isa ka lang ba? Hindi ka mag-isa. Kasi ang pangako ng Diyos sa atin, Hebrews 13:5, that He will never leave us, nor forsake us. Alam niyo, iwanan man kayo ng buong mundo, merong isa na sasama sa inyo, kapatid. Amen. But if you don't have fellowship with Him, sinong sasama sa atin? If you don't have time to devote yourself to God, He deserves the first thing, the first fruit of our time. He deserves the first fruit of our money. He deserves the first fruit of our heart. Kumbaga, in the morning when we wake up, pag nakapag-pray na tayo, pag nagbigay tayo ng time sa Kanya, and all things will fall in the good things. Kasi alam natin, nagbigay tayo ng time doon sa mahawak ng time. Hindi ko ba nila lagi yung sinasabi, 24 hours is enough for one day to give time for the Lord. If you don't find even 2 minutes, 3 minutes to spend with God, I don't think your whole day na magiging maayos. Kaya alam nyo, ito lang po talaga yung spend time with God, fellowship with Him, through prayer, through reading the Word of God, through talking to Him. It's good. It's good to be in the presence of the Lord. And it's just a temporary, when we don't see Him. Pero nararamdaman natin yung presensya niya, kapatid. Kapag tumawag tayo sa Kanya, Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and show you the great and mighty things. What is the great and mighty things in our lives? Alam niyo, sometimes we cannot walk on to ourselves. Tayo, mahina yung pasensya natin, mababa. Yung character defect natin, kung sino tayo. We want to show people the best what we are. But deep inside and behind the scenes, alam ng Diyos kung sino tayo. Pero alam niyo, ito yung good news Ito yung napakahalaga. Yung hindi nakatingin ng Diyos sa mga nagawa mong pagkakamali, kapatid. Hindi nakatingin ng Diyos sa mga kapalpakan ginawa natin. Hindi kinakount ng Diyos yung mga setbacks natin. Ano yung kung kinakount niya? Yung mga nagagawa natin mabubuti, yun ang nakarecord sa Kanya. Amen. Nakarecord sa Kanya, nakatingin ng Diyos sa puso natin kung ano yung desire natin. Sometimes, yung motibo ng heart natin is like this, pero nagpa-fall pa rin tayo in a bad things. Ano yung nakatingin ng Diyos kung ano yung nais ng puso natin yan. Kung nagnanais din tayo ngayon na makasama natin siya for eternity, talagang lalapit ka sa Kanya Kapatid, huwag mong tingnan kung ano yung nagawa mo mali. Huwag mong tingnan huwag mong tingnan ang sarili mo na napakababa. God will not looking at you for like God, na ganun kaliit. Tinitingnan ka ng Diyos, nakatingin ng Diyos sa'yo kung sino ka ngayon sa harapan niya. Hindi sa harapan ng tao. Huwag natin sukatin ang ating buhay at pagkatao sa mga nagawa natin pagkakamali. Huwag natin sukatin ang isang tao sa mga nagawa nilang mga mali o mga kasalanan sa buhay nila. Ano yung party mo, kapatid? Anong party natin sa pagiging, anong party natin kapag nagkakasala ang ating kapatid? Ano ang party mo? Nagnanalahin ka ba para sa Kanya? Nag-judge ka ba para sa Kanya? Di ba? Yung pusa tayo yung nakakalam dun Kung alam naman natin yun, nag-judge them. Yun ang binibigay ng Diyos kung bakit natin nalalaman ang mga bagay na yun para ipanalangin sila. At sino tayo para humusga? Sabi ko nga lagi, tayo isang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Pero minarapat niya, nilinis niya, tinanggap niya tayo. At sino tayo para hindi tumanggap sa bawat isa? Amen. Diba? Lagi natin sinasabi, when we love God, hindi mo kayang mahalin ang katabi mo. I don't think so that you love God. Kasi yung tao nakikita mo, hindi mo siya kayang mahalin. Hindi mo siya kayang tanggapin. How much more yung pagmamahal natin sa Lord, hindi natin nakikita. Kapatid, the Christian life is not so easy. Magiging easy lang yan kung talagang buong-buong binigay natin sa sarili natin sa Lord. Amen. Pero katandaan pa rin po natin sa lahat ng mga pangyayaring ito, meron tayong haharapin na second life. And this is the life na for eternity. Kaya, totoo po kaya namatay ang ating Lord. Kung hindi totoo yung langit at lupa, hindi na siya namatay sa Kristong Kalbaryo. Hindi na niya ibibigay yung buhay niya para po. Kung masasave din tayo ng mga mabubuting bagay, hindi na siya dapat namatay. Nagpakabuti na lang sana tayo. Di ba? Kung masasave tayo ng mga ginagawa natin, hindi na siguro tayo sa church. Gumawa na lang ako ng mabuti sa kapwa ko. But the question is this, what is the motive of your heart when you do the things? Ano ang nasa puso niyo kung magawa kayo nandito sa church? Kapag gumagawa tayo ng mga kabutihan, kapag gumagawa tayo ng nagtatrabaho tayo, ano yung nandito? Kapatid, papusuhan ng paglilingkod sa Lord. Hindi pa talinuhan. Hindi ko sino yung natapos ng pag-aaral. Hindi ko sino yung, ano yung pinili ng Diyos kung titingnan natin kung nagbabasa talaga tayo ng Bible, when you read your Bible.
Ang pinili ng Diyos yung mga mabababa. Amen. Yung mga mangingisda. Upang mamalakayan ng mga tao. Amen. Kaya hindi mo titingnan na sarili mo na bata lang ako, hindi ko pa kaya yan, wala pa akong alam. Sino may alam? Nung tumatayo kami dito, wala rin kami alam. We are only depending on by the Holy Spirit. Kung ano yung nais ng Diyos. Amen. We are not depending on what we know. Kung ano yung nais ng Diyos sa buhay po natin. Di po ba? Sabi nga, when we stand here, alam niyo yung accountability na sinasabi mo kung nakikita sa buhay natin. Yung accountability kung ano yung binibitawan natin, kung nag-aaral ka ba, kung ano yung pinapakain mo sa tao at yun ang tatanggapin nila. Alam mo, that's the accountability. Ngayon, kung di tayo nananalangin, kapatid, yung accountability nyo, kung yung mga tumatayo, pinapanalangin nyo ba, both, vice versa, may mga accountabilities tayo. Hindi lamang yung, hindi man ako mag-aaral, ba't ako magbabasa ng Bible, hindi man ako magtuturo. That's wrong concept eh. Kailangan, kapatid, as a Christian, meron tayong devotion, meron tayong talagang pakikipag-ibig sa Lord. Hindi naman nagbabawal ang Diyos kahit maglaro tayo ng whole day, all night, ng Candy Crush. Hindi naman nagbabawal ang Lord kahit na nagpo-poke ka naman yung mga games, di ba? Hindi ganun ang Lord. Hindi siya KJ. Yung mga bagay na nagiging masaya tayo, hindi tayo pinisigilan. Yung arms heroes daw, hindi ko anong naging. Pero alam niyo, napakapalad natin kapag, alam niyo po yun, yung sinasabi ng Lord na talagang, in generally speaking, people don't want to talk, nandito na po tayo sa generally speaking, people don't want to talk about death. It's true. Kapag napag-usapan na yun, kapag may mga pamilya tayo namatay, it's really painful. At hindi ka agad nakakapag-ano doon, di ba? Hindi ka agad na nare-release sa'yo yun kasi parang namimiss mo yung tao. And the question is this, are you ready to face God? And the truth is that, we never know later or tomorrow kung maharap tayo sa ating Creator. And when we face God, ano kayang masasabi natin sa Kanya? We can revise our life since when we are young. Lord, isa lang akong makasalanan sa akong selfish, sa akong mapagkunwari, na binago mo, Panginoon. Alam niyo, putulin niyo na siya eh. Cut the bridge na nag-uugnay sa'yo, yung worldly bless mo, na pinutol mo na, pero naiisip mo pa rin siya. Focus on to God. Kasi lahat tayo yung pain natin, yung mga promises, kailangan binabalik-balikan natin yun eh. Pero the most important thing, the promises that you need to think is the promises of God. Na one day He will come back for us. Amen? Amen. Lagi po natin tatandaan that death is merely the beginning of our real life. Our real life is not in this world. Ang lahat ng tao mamamatay. And after that, yun ang pangharap natin sa Lord. Amen? Amen. So the reality of death, kung iisipin po natin na hanggang kailan kaya ang buhay ko? Hanggang kailan kaya ako mananatili sa mundong ito, di po ba? Parang yun ang eh. Pero lagi po sinasabi ng Bible sa Psalms 90:10, sabi niya, the Bible says that our physical life lasts only for 70 to 80 years. Pag nag-90 ka, pag 100 ka, alam mo kapatid, malaking bonus na yun sa Lord. How old are you now? How old I am? Sabi nga in French, now, I'm 39 years old. Kung hanggang 70s, 80s, hindi pa rin natin alam. May namamatay nga na bata, may namamatay nga ng 30s, may namamatay nga ganito, di ba? Kung there is appointed time talaga sa ating buhay. Pero alam niyo po, kung ang buhay natin nagtatagal ng ganon, ilang taon yung pinaglingkod niyo sa Diyos doon sa taon na nasayang. Pero sabi nga, hindi tayo prisoner ng ating past. We are just the product. Hindi tayo dapat nakakulong kung ano yung nangyari sa buhay natin na masasakit na bagay. Just move on forward. Ibigay natin sa Lord yung mga iniisip natin, ibigay natin sa Lord yung naman ng puso natin. Yung family natin, it's hard. Mahirap alam ko na nandito kayo, yung pamilya nasa Pilipinas, yung nandito kayo, yung mga anak nyo nasa Pilipinas, nandito kayo, yung magulang nyo nandoon. Alam mo, the important thing is this, we have the God that take care of them. Na kahit nandoon tayo kapatid, hindi natin mapangahawakan yung kanilang salvation, physically. Pero may magagawa tayo sa kanilang spiritual life. Anong dapat natin gawin? Hindi natin yung mga communication, yes. Pero the important thing what we need to do is to pray for them. To give time for them. Yung isang mensahe lang na isang verse, alam niyo po, hindi na kailangan mahaba. Only one verse. Or just tell them that you love them and God loves them. Ako nakikita ko talaga yung pag-ibig ng Lord when I'm chatting with my brother, Michael, yung bunso namin, very pasaway talaga siya. Ginagawa niya lahat na gustong gawin niya sa buhay niya.
Pero when I mentioned the word of God to him, I boldly, may mga pagkakataon sabi ko, I cannot sleep, I remember you in my prayer. May message ko siya. May mga pagkakataon na 3 o'clock na, parang sabi ng Lord, just give him a message, just one verse. Sabi ko lang, Mike, hindi ako makatulog, hindi ko sinasend sa ito. Tapos yung one thing, yung kahapon nag-chatting kami, parang we cried, parang sabi nga niya, sabi ko, sorry for the things that I've done, yung mga nasabi ko, na nasaktan ko kayo. Isa na yung sagot niya, sabi niya, tama ka naman dun pag pinapakalalan mo kami. Ngayon dati yung matigas na puso, napapalambot ng panalangin, napapalambot ng salita ng Diyos. Di po ba? Kasi ang mga tao minsan nakatingin kung anong ginawa ng pamilya mo, kung anong ginawa ng mga kapatid mo, parang tingin din sa'yo ganun eh. Pero hindi ganun ng Diyos, kapatid. Amen. At hindi tayo ang mga tunay na Kristiyano, hindi sila ganun. Yes. Ang mga tunay na Kristiyano, hindi sila nag-judge. Kasi alam natin there's a real judge. Ito ba? The final authority, the final judgment in our lives, Jesus. Hindi tayo, kapatid. Kaya lang po talaga yung parang titingnan natin ang bawat isa na parang we will pray that Jesus will give us the heart that like Him. He will give us the eyes to see the people with compassion, with love, not to judge people. Kahit kailan hindi nag-judge si Jesus. Kahit kailan hindi siya nag-judge. So tayo mga Kristiyano, because we follow, we intimate Christ, hindi tayo dapat maging judgmental spirit. We correct people, we rebuke them. But after we do our part, ano yung dapat mong gawin? Manalangin, kapatid, not to judge, not to see them, the eyes of people na, ay, ipagmamasdan ko to, bakit ganito? Di po ba? Kasi kung ganun ang mangyayari sa buhay natin, hindi tayo magpo-focus sa Lord eh. Magpo-focus tayo sa sarili natin, magpo-focus tayo dun sa mga mali ng ibang tao. Amen? Yes. Isang illustration. Sabi niya, kung may pupuntahan ka, kapatid, sa isang bagay, dapat sa isang lugar, alam mo kung anong pupuntahan mo. Kung pupuntahan ng Pasig, alam mo dapat yung metro na nasa sakyan mo, diba? Amen. Sa buhay spiritual din natin, ganun din po siya. Kung ano yung nais mong marating sa buhay spiritual mo, hindi yung pabanjing-banjing na bilang Kristyano, mag-judge lang kami, may gawain kami, just listen. Nandito lang lahat yun. Pero ang mahalaga yung pinamumuhay natin, every word is coming out in our heart, in our mouth. Ano yung naririnig natin? Sabi nga, hindi tayo kailangan lumabas dito na lahat ng tinuro ni Mr. Mimi, lahat ng tinuro ni Mr. Christine, ni Pastor, ay makukuha natin lahat yun. Hindi po yun. Ang mahalaga, there is one word that hits your heart. Yes. Amen. Na mahal pala ako ng Diyos. Ngayon, doon lang sa awitin, meron ka nang makukuha eh. Bless ka na. Thank you for Thank His you for love. Alam niyo, He bear lahat ng kasalanan natin, kapatid. And this is a serious matter. Na dapat tayo yung ipapako. Na dapat tayo yung susunugin sa impyerno. Pero minarapat ng Diyos. Naibigay yung buhay niya para sa kaligtasan ng lahat. This is not a religion. Religion cannot save you. Hindi dahil born again ka, save ka. Hindi dahil di ba? Kundi dahil sa pagtanggap natin sa Panginoong Yesus. Ang mahalaga yun, yung relasyon natin sa Lord. Umiikot ang ating pananampalataya sa relasyon natin sa Lord, hindi sa religion. Kahit anong religion mo, when you accept Jesus Christ as Lord and your Savior, personal Savior, you will be saved. Amen. Hindi usapan dito kanyang religion natin, kapatid. At hindi rin tayo tumitingin sa ibang religion na sila hindi saved, na sila ganitong ginagawa kasi ganito sila. We're not judgmental spirit. Ang mahalaga kung sino tayo sa harapan ng Lord, kung paano din natin tanggapin at mahalin yung mga taong binibigay sa atin ng Lord, yung mga taong nakakasalimuhan natin, kung paano natin sila i-accept. But first, when you don't accept yourself who you are, you cannot accept other people. Amen. The important thing is this, kung ano yung naranasan mo, yung kapatid na hindi siya ganun wala kang trabaho, sabi nga, sira yung relasyon mo, nasaktan ka, hindi kayo magkausap ngayon ng family mo, magulo yung family mo, para may inayos ka. Alam nyo, when you give it to God, bibigay din ng kapahingaan ng ating Panginoon. Amen. The important thing is this, you must decide to your heart na makita ng Diyos yun. Lord, gusto ko yung, kasi sabi nga, God is so polite, you just step back, na hindi siya makikalog sa buhay ng bawat isa, unless sinabi mo sa kanya. Katulad ng tao, di ba? Pag wala kang ano sa tao na parang, ayoko tong mag-isa, ayoko tong malaman ng ano ko. Kasi bakit? May mga ganun bagay eh. May mga tao naman and thankful to God, no? Sa mga taong ganun na peacemaker, na kapag alam nila na kapag may problema, they praying. Wala man silang magawa in verbal words, they are praying. Ano lang ang halaga sa buhay po natin, di ba? So, nakikita po natin dito na dinadabi ko lang siya that only two possible destination of mankind after death is where?
Walang purgatory, kapatid. Dalawa lang siya. Kasi kung may purgatory, hindi na tayo magpapakahirap pumunta dito. Banjing na lang tayo. Kasi pag namatay naman ako, may mananalangin sa akin. No. Salvation is bawat isa sa atin. Find your own salvation. Hindi ko kayo pwedeng dalhin. Yes. Kung ano yung ginagawa ko sa buhay ko, ako yung mananagot sa Diyos. Kung ano yung ginagawa niyo sa buhay niyo, kayo ang haharap sa Diyos. Hindi ako. Hindi po ba? Kaya nga sabi nga, paano yun? Sabi niya, bakit may isang pastor nagkasala siya? Tao yun eh. Huwag natin tingnan, hindi sa tao. Ano naman ang naging reaction mo itong kapatid? Yung ba yung naging dahilan sa'yo para hindi ka na pumunta ng church? Hindi ka nakatingin sa Lord. Nakatingin ka sa tao. Amen. And not unless you leave this church and you go to another chance and your spiritual life will grow. Hindi yung parang ayoko nang pumunta doon, ayoko makita si Star Christy. Naiinis ako sa kanya sa tuwing nakikita ko siya. Di ba ba? What's your action? Just pray for me. Napag-uwi na ka nun, Lord. Di ba ba? Tao pa rin ako. But I'm not doing the excuses, you know? Sabi nga, I'm open to the rebuke. You can tell me kung ano yung mga bagay na nakaka-upset sa inyo. Mag-uusapan natin. Pero hindi po yung reason yung parang iwanan. Aalis ka lang pag alam mo lang hindi ka na nagsisilbing pagpapala sa isang tao, sa isang church. Pero yun yung parang meron kang ayaw, parang naiinis ka sa taong to, parang ayaw mo yung kinikilos niya, just go straight for her and talk to her. Di po ba para maunawaan, para magkaunawaan, hindi yung parang mag-iwanan na lang ba tayo, gano'n na lang ba yun? After all, yung mga pinagsamahan natin, iwanan lang tayo. At pa natin pinagpapatuloy yung pagmamahalan kung iwanan lang pala ang mangyayari. Di po ba? Kung sa paghuhusga lang natin ng ganito, sa pangyayaring ganito, may nagkasala isang tao, alis tayo sa isang church. Dahil may nagkamali, dahil may nagkasala. Kapatid, that's not the point. Di ba? Yung pagpupuntahan mong church, perfecto. Kapatid, kung perfecto doon, huwag ka nang pupunta. Magiging imperfect siya. Amen? So, only two possible destination, only heaven and hell. However, Jesus himself, sabi niya, personally tell us in the Bible that heaven and hell are real. Ang makikita po natin doon sa yung sa dalawang doon sa dalawang tao na, alam mo, napakapala natin kasi nababasa na natin sa Bible, yung mga nangyayari, yung mga pangyayari. And the Bible is only the book when you read it, the author's presence. Pag binabasa niyo yung Bible, yung nagpasulat nito, ang balang ng Espiritu niyo, nararamdaman mo yung presensya niya. Pero kapag love letter, kapag binabasa niyo lang siya at sinulatan ko kayo, natutuwa kayo kapag tinext ko kayo. Mas may I love you, sa galing sa boyfriend niyo. Pero pag di niyo sa binabasa, alam mo, there is no power. Pero ang Lord, kapag binabasa mo at binabasa mo ang isang kayamanan, nagbibigay. Kung gusto niyo humabang buhay niyo, magpasala kayo ng Bible at mahalin niyo ang salita ng Lord. Amen. Kung gusto niyo ng pagpapala, financially, physically, spiritually, pumunta lang kayo sa Bible. Nandun lahat ang blessing ng Lord. Amen. At nakakalungkot isipin, there is a lot of promises in the Bible na kahit isa, wala tayong natatanggap. We are the son and hearer of Jesus Christ. As long as we accept Jesus Christ in our heart, as Lord, as our Savior, ano niyo po yun? Tayo pinagpagmana ng Diyos. Hindi yung, bakit ako nakakaranas ng ganito, bakit ako nakakaranas ng ganito, wrong Yung pagpapala na meron tayo ngayon na sinasahod, yung iba 3,000 ng sahod, kulang pa rin. Yung iba 2,000 ng sahod, kulang pa rin. Yung iba 1,000 ng sahod, pero nag-i-exact. Yes. Anong question doon? Wrong management. Wait. Oh, wait. Aray. So makikita po natin yung story about Lazarus, the rich man, doon sa Luke chapter 16 verse 19 to 21. Pakibasa po ng unang nakakita ng mga nagdadalang masisipag, nagdadalang Nandun sa harap. There Ah. was a certain rich man which was Amen. clothed in purple and fine linen, Amen. and there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. So, it's talking about the Lazarus and the poor sick man, when, sabi nga, when the time came, may panahon sa lahat ng bagay. Amen. Sabi niya, He make all things beautiful in His time. Nawa, yun ang matanggap natin. Amen. Pero you don't come to the point na nandito yung tapos na yung buhay mo. Kapag pagharap mo sa Lord, parang wala kang ginawa para sa Kanya, wala kang ginawa sa buhay. Yung question is this, anak, ano yung ginawa mo sa buhay na pinahiram ko sa iyo? Ano yung ginawa mo kay Jesus Christ na namatay sa krus ng Kalbaryo? Did you accept Him as Lord and Savior of your life?
So sabi nga doon po, no, when the beggar died, and the angels came and took him to the Abraham bosom, that means represent heaven. Alam niyo po yun? Tapos nung si Lazaro po ang namatay, saan siyang punta? He brought it and direct to the hell. Yeah, torment. Doon po sa verse, sa ano po yun? Sa Luke 22:23. 23 na. Sa Luke 22:23. Nung namatay yung mayaman, hindi po yung dahil mayaman ka, ha? Kahit na mayaman ka dito, kung ang puso mo, kapatid, nasa sa Lord, kung ang puso mo nandun sa mahihirap, that is the question is this. Hindi yung dahil mayaman ka, yung nang yumaman, tama, hindi yun. Yung papusuhan pa rin. Ano yung ginawa ni Lazaro nung mayaman, nakikita niya yung burger, namumulot lang siya, dinidilaan pa ng aso yung kanyang mga sugat. Ano, nag-reaction natin, God bless you? Samantala may ibibigay ka naman? Kapatid, hindi yun, it's not just a word. Sabi niya, word without action is dead. Faith without action is dead. Amen. Kaya kapatid, kung nakikita natin yung isang tao na talagang walang kinakain, meron kang kinakain, na sobra-sobra naman, act of love. Hindi yung parang, God bless you. Kapatid, hindi yun eh. Dapat nandun yung action. Katulad ng mayaman na to, no, walang sinabi, si Lazaro lang sinabi pangalan, yung dinala, yung mahirap, na wala na, siguro yun kahit mahirap, ano, pag yung may kinakain siya, namumulot siya dun sa ano ng mayaman, ano, parang in-elaborate lang po natin, no, kung bakit na, hindi dahil sa mahirap ka, yung mga nasa pulubin, no. Kapatid, now the gospel is spread. Kung sino tatanggap kay Lord, kung di natin sino yung magpapalala sa salita niya. Ano mo, siguro yung mayaman na every time na namumulot siya ng mundo, no, parang, ay, salamat pa rin may nakain ako. Ay, salamat. Siguro, alam mo yun, yung puso niya, tapos yung mayaman parang, Lazarus lang ang buhay niya, parang hindi niya iniisip yung mga taong wala, hindi niya iniisip ang Lord. Parang ganun eh, parang ipipicturize natin na ganun ang mangyayari, di po ba? Sabi nga, the rich man, sabi niya ganun doon siya sa Hades, with hell. Yun ang tinatawag, sabi niya, Jesus, yung, amen. Sabi nga, do you think that Jesus' sacrifice is just so cheap? Kapatid, pwede kong ibigay yung buhay ko sa inyo, pero hindi ko kaya pa rin i-save ang kaluluwa nyo. Pwede kong ibigay ang pagmamahal ko sa inyo, pero hindi sasapat yun dahil may kakulangan. Ang tanging nagpupuno ng lahat ng pagmamahal at pagkukulang natin, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Kung hindi tayo lalapit sa Kanya, kung hindi natin tatanggapin siya bilang Diyos sa sarili tagapagligtas ng buhay natin, there is no safetyness in this world. Kahit mayaman ka, kapatid. Kahit presidente ka pa, there is only one life in this world. Amen. Lahat tayo, we are subject in a temptation. Lahat tayo, we are subject to death. Kasi isa lang yung buhay. Thank God kung bibigyan na tayo ng mahabang buhay o pangluwang life, di po ba? Pero alam niyo, yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesus, hindi po siya cheap. Yung buhay niya, lumabas siya sa lupa para ibigay ang kanyang buhay sa bawat sa atin. The question is this, sabi nga, tinanggap mo ba, kapatid, yung nagbibigay ng buhay sa atin? Tinanggap mo ba yung nagbibigay ng love sa atin? Amen? Hindi lamang po yung nakikinig tayo, kundi talagang, alam natin talaga ngayon na parang, do I have a relationship with God? Do I have a relationship with Jesus? Hindi po yung pagiging born again na parang nakatuong ka din sa mensahe, nakatuong ka lang dapat lagi ka nasa Bible study, dapat na ganito ka. Hindi po yun eh. Sabi nga, ang paglilingkod sa Lord, ang pagtanggap sa Kanya, yung naging kapusuhan, yung naging bahagi ka sa Kanya. Pero kapag mahal mo yung isang tao, di ba, lagi kang nagtitext or whatever, niisip mo siya, pinag-pray mo siya. Ganun din, when we love God, we have to have a few minutes, a certain time na everyday. Alam niyo, devil will kill you kapag wala kayong time. And the devil will do everything para hindi kayo lumapit sa Diyos. He will do everything, maging busy kayo na lahat sa isang araw para hindi kayo magkaroon ng time sa Lord. Pero in the morning when you wake up, nanalangin na kayo, Lord, salamat sapagkat sa buong araw na to, iingatan mo kami. Amen? Let's see in Hebrew chapter 9 verse 27. Hebrew chapter 9 verse 27. Tapos yung iba na may Bible po, pakibasa sa Romans 1:8. Hebrew 9:27. Nakastan mo ate. And as it is appointed unto men once to die, and after that, this is the Yes, judgment. nasa Hebreo po siya. Basahin din po natin. Romans Opo, sa Romans 1:8. Tapos sa 1 Peter chapter 3 verse 8. Romans 1:8. First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken
of throughout the whole world. Can we read 1 Peter 3:18 also? For Christ also had once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Holy Spirit. Amen. Last po doon sa John, 1 John 1:7. Kung ano nagagawa ng blood ni Jesus kung bakit nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Amen. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Amen. Alam niyo, napakahalaga po talaga malaman natin na mga minsan siyang namatay sa krus ng Kalbaryo para mabuhos ang kanyang dugo para linisin tayo sa ating mga kasalanan. At kahit anong uri ng kasalanan, you don't need to condemn yourself. Kahit anong uri ng kasalanan, pwedeng patawarin ng ating Panginoon Jesus. Amen. Kahit ano pa yung kapatid. Kaya don't be sad. Kung nagkamali ka man, kung nagkasala ka man, just repent to God. 1 John 1:9. If you confess your sin, He is just. Wag lang natin kalimutan yung pagiging just. He is faithful and just to forgive us. Wag natin kakalimutan, kapatid, yung pagiging just ng Lord. Na lahat ng ginagawa natin, meron kapalit. Kung ano yung tinatanim natin, yun ang inaani natin. Nagtatanim ka man ng pagmamahal sa tao, ani ka ng pagmamahal, kapatid. Nagtatanim ka man ng hatred. Alam mo, hindi naman yung ibang tao tinatanim mo, ikaw sa sarili na mismo. Kaya, alam nyo, kapag dumarating sa buhay po natin yung mga bagay na parang sa sarili mo na, parang hindi ka makaabante kasi sa laki ng ginawa mong kasalanan, sa laki ng mga kapalpakan natin, just go on to God. He will cleanse you. At kapag nakikita naman natin yung ating kapwa, na talagang grabe yung mga pinaggagawa sa buhay, don't judge them. Alam mo, in Paris, this is number 1 is gossiping. Pag nagbitaw ka ng isang salita, hindi pa lulubog ang araw, they run to their phone para magtawag. But the true Christian is this, they will run to God. Amen. To pray. Amen. Ganun po talaga, alam mo, makikita po talaga natin, yung napakahalaga, Doon sa Hebreo chapter 12 verse 14, sabi niya, without holiness, we cannot see God. Kapatid, ang mahalaga, yung lagi tayo nagpapalinis sa Lord. Amen? Amen. Dapat talaga yung lagi tayo lumalapit sa nagbibigay sa atin ng buhay, nagbibigay sa atin ng kalinisan. Sabi nga, walang taong malinis, walang taong matuwid. Ang lahat tayo ay nabigay ng Diyos lang sa atin, ng katwiran, na binalutan niya tayo, niyakap niya tayo ng katwiran niya upang makalapit tayo sa Kanya. Pero yung kung tunay, kung sinong tayo, is sabi nga, we are just a dirty rag, isang maruming basahan na minarapat at nilinis ng Diyos upang sa ganun makalapit tayo sa Kanya. Wala pwedeng mag-judge sa atin. Amen. Lagi po nating isipin, there is a destination. Amen? Amen. So let's pray. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sapagkat, Lord, we want to focus more and see you, Panginoon, na one day or any time, Lord, you can take our life, oh God. And our life is just, Lord, borrow from you, Panginoon. We know it, Panginoon, alam po namin na isang hiram ang aming buhay na anytime na pwede mong kahanin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga taong naririto na alam po namin wala silang hinahanap kundi ang mukha mo, Panginoon. Lord, wala kaming hinahangad kundi ang masunod yung kalooban mo, Panginoon. Tulungan mo kaming lumakad na may katwiran, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, ang aming isipan na nakatulong lamang sa iyo, Panginoon. And all things, Panginoon, sa pagtingin namin sa aming kapwa, may pagmamahal, may pag-ibig. And we just wanna thank you for this love, Panginoon, na nararamdaman namin mula sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mga taong nandito na nagmamalasakit sa iglesyang ito, sapagkat ang church na ito, Panginoon, ay hindi po para sa amin to, kundi para sa iyo. Tulungan mo kami maitaguyod ang lahat ng bagay na meron dito sa church nito, Panginoon. Even our character, even those people you entrusted us, Panginoon, tulungan mo kaming tanggapin sila. Tulungan mo kaming mahalin sila, Panginoon, katulad ng pagmamahal na nagmumula sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami magkaroon ng compassion sa kanila katulad ng meron ka, Panginoon. Tulungan mo kaming lawakan yung pangunawa, pagmamahal namin sa kanila at pananalangin, Panginoon. Katulad ng ginagawa mo, you separate certain time, Panginoon, para manalangin, O God. Pag hinaharap mo yung mga battle, kapag nagpapasalamat ka, wala kang ginagawa kundi manalangin, Panginoon. Nagsiset aside ka ng time upang manalangin. Hayaan mo rin maging ganito yung puso namin, Panginoon. Hayaan mo rin, Panginoon, na mahalin namin ang bawat isang katulad ng pagmamahal mo, God. Salamat po, Panginoon, sa mga taong dadalhin mo pa
sa church na ito, Panginoon. Amen. And we just wanna thank you. We claim by faith, Panginoon, na bibigyan mo kami ng malaking church, Panginoon. Yes. At gagamitin mo ang bawat isa, Panginoon, hindi sa magiging bata, Panginoon, yung mga batang uusbong pa lang. Sa pananampalataya, Panginoon. Lord, na makita, Panginoon, na muli-muli, Panginoon, itataas mo sila upang ikaw lamang, O Diyos, ang mapapurihan sa buhay ng bawat isa. Sa mga taong tumatayo, hayaan mo makita sa aming buhay, Panginoon, yung mga tinuturo po namin. At sa mga nakikinig, Panginoon, alam namin, Panginoon, na binuksan mo ang spiritual pandinig nila, Panginoon, spiritual eyes, that they may understand your words, Panginoon, nalaman nila, Panginoon. At salamat din po sa muli mong pagdating at alam namin, makakasama kami, Panginoon. Muli namin pinagkakatiwala sa iyo ang nalalabi pa naming oras, Panginoon, na pakikinig ng salita mo. Patuloy mo kami bigyan ng mahabang patient, Panginoon, at makuha po namin yung nais mong ipabatid sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. We say we love you, Lord. Sa iyo po lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen.